Hallelujah, glory to God, glory to Christ Jesus. A great evening everyone. At sa inyo pong lahat na nasa ibang bansa, magandang umaga, magandang hapon po sa inyong lahat. At sa pagkakataong ito, muli po isa pong paanyaya mula sa inyo pong abang lingkod, ang akin pong pinarating sa inyo na ngayong gabing ito, tayo po'y patuloy na magkarinigan sa pamagitan ng kanyang mga salita. At umasa po tayo that great things will happen, great things will be done in Jesus' name. At kung kayo po ay handa na po makinig ng mabuting balita, ako po ay samahan ninyo at ating pong matamang tunghayan ang sinasabi ng salita ng Diyos. At sa ating pagkapatuloy, brothers and sisters, ang salita ng Diyos ay ihungin natin sa sulat, mga kapatid, sa Santiago. At ganito po ang sinasabi. Let us read it from James chapter 1 verse 6 to 8. At ganito po ang pagkasabi ng salita ng Diyos. Sa atin pong basahin sa mandali. But when you ask God, you must believe and not doubt. Anyone who doubts is like a wave in the sea, blown up and down by the wind. Such doubters are thinking by two different things at the same time, and they cannot decide about anything they do. They should not think they will receive anything from the Lord. At sa wikang sariling atin, ganito po ang sinasabi ayon sa sulat sa Santiago, kabanatang 1 sa talatang 6 hanggang 8. Atin pong matamang tunghayan minsan pa. Subalit ang humihingi dapat manalig at huwag mag-alinlangan, sapagkat ang nag-aalinlangan ay parang alon sa dagat na itinataboy ng hangin kahit saan. Huwag umasang tatanggap ng anumang bagay o ng anumang mula sa Panginoon ang taong pabago-bago ang isip at di alam kung ano ang talagang ibig. So mga minamahal kong kapatid, yan pong salita ng Diyos ayon sa sulat kay Santiago, ang siya pong salita ng Diyos na ating pagbubulay-bulayan at siya pong magpapala sa buhay ng bawat isa sa atin. So tayo po ngayong gabing ito ay dadako sa usapang pananampalataya. So mas maganda na pag-usapan natin ang salita ng Diyos, no? It is better for us to talk about Jesus, to talk about God's Word, no? Sapagkat ito po ay talagang nakapagdudulot sa atin ng kapayapaan, ng kagalakan, at talaga namang ito po ay nakapagdudulot ng nakagandahan ng takbo ng ating isip. At bago po yan, mga kapatid, let us pray in a simple prayer sa ngalan ng Diyos Ama, Diyos Anak at Diyos Espiritu Santo. Amen and Amen. Aming mahabaging Diyos na pinakamakapangyarihan sa lahat, na siyang aming nilalapitan, siyang aming pinaglilingkuran at tinatawagan. Muli ngayong gabing ito, nagpapasalamat kami sa pagkain na patuloy mong pinagkakaloob, sa inumin na aming patuloy na iniinom, at sa tahanan na patuloy naming tinitirhan na galing din po sa iyo. Hayaan niyo po, O Diyos, sa pagkakataong ito, muli po kayo mangusap, muli po kayo magpala, at gamitin mo po ang labi ng abang alipin ng aking buong pagkatao as a channels of your blessings. Hayaan mo po, O Diyos, na ikaw pong magsalita for us, sapagkat naniniwala kami kapag po ikaw ang nangusap sa aming buhay ay mayroong mangyayaring himala. Mayroong magandang mangyayari. Mayroong magandang dulot sa buhay namin. Kaya Lord, we allow you at this very moment na kayo po ang patuloy na mangusap. Kayo po ang patuloy, O Diyos, na siyang maghari din sa buhay ng bawat isa sa amin. At ang lahat ng ito ay amin pong samot dalangin sa matamis at makapangyarihang pangalan lamang po ng aming Panginoon Kristo, sa ngalan ng Diyos Ama, Diyos Anak at Diyos Espiritu Santo. Amen and amen. So, great evening everyone. So, saan man po kayo naroon, no? Sa Luzon, Visayas at Mindanao, maging sa internationally, saan man po kayo lugar inaabot ng salita ng Diyos na ito, dalangin ko po sa Diyos ang kanya pong patuloy na pag-iingat sa ating lahat. Dalangin ko po na naway dumaloy sa atin ang presensya ng Diyos. Dalangin ko po na naway dumaloy sa atin ang pag-asa, ang magandang kalusugan and everything, no? Sa pangalan ng Panginoong Hesus. At sa ating pagpapatuloy, brothers and sisters, ayan niyo po na akin pong ibahagi sa inyo tonight ang salita ng Diyos na tinanggap ko mula sa Lord. And our message for tonight was entitled, Stop, Start, Continue. Ulitin ko po, ang mensahe ng ating Panginoon ay akin pong pinamagatan, Stop, Start, and Continue. So, ngayong gabing ito mga kapatid, let us take a second look, no? Balik tayo sa atin pong tinunghayang mensahe. Now, sa ating pagkapatuloy, brothers and sisters, no, bago pong lahat, ang sinasabi po rito is this, no, ang panalangin ay isa sa paraan ng ating pakikipag-ugnayan sa Diyos. So, alam natin yan, no, mga kapatid, that is the truth, that is the fact na ang pananalangin, sa madalit sabi, brothers and sisters, ay isa sa paraan, no, for us to communicate with God. Isa yan sa daan, mga kapatid, kahit wala tayong telepono na dinadial, kahit wala po tayong cellphone na dala. No, as we pray, mga kapatid, brothers and sisters, nagkakaroon ng communication between God
and you, between God and all of us. Pero wag po natin kalilimutan at lagi nating tatandaan, but as we pray, brothers and sisters, as we ask, there are things that we have to do. Ang gusto natin, yung ating mga panalangin, yung ating mga paabot sa Diyos ay hindi palipad hangin lamang, hindi kumbaga nagbitaw lang tayo ng salita, brothers and sisters, no? Meron tayo mga bagay na dapat gawin. At yan po, at ang nakapaloob po, brothers and sisters, at yan pong binabanggit ko sa inyo, ay walang iba yung tatlong bagay, no? As we pray, sabi rito, stop, start, and continue. Ano nga po ba ibig sabihin yan? Mamaya-mayang kaunti, mga kapatid ko minamahal, ito po inyong mapapakinggan. So, brothers and sisters, no, ulitin ko po, no, kung gusto nating tumanggap, brothers and sisters, as we pray, there are things that we have to do, mga kapatid ko minamahal, for us to be able to receive from God, our Father. At ang maganda nga pong ilustrasyon dito, magandang halimbawa, mga kapatid, when it comes to prayer, lagi natin ito napapakinggan, lagi ginagamit as illustration, wala pong iba yung the parable about the widow and the wicked judge. It is, yan po from the Gospel of St. Luke, no, chapter 18, from verse 1 to 8, na kung ating pong matamang titingnan, mga kapatid, yung lady po diyan, mga kapatid kami naman, yung widow, sa madalit sabi, no, she was persistent. Buo yung kanyang loob, he was determined, brothers and sisters, no? Andun yung kanyang faith, meron siyang faith, kahit na po yung judge ay sinasabi nga ng Bible is not God-fearing, pero brothers and sisters, yung kanya pong pamamanhik ay talaga naman pong walang puknat, no? Walang sablay, tuloy-tuloy, walang tigil, at hindi po siya double-minded. Hindi po siya atras-abante na titingnan ko nga ngayon kung makakalapit ako, tapos pag hindi ako pinagbigyan, bibilangan ko lang ito siguro ng 1, 2, 3, at pagkatapos nito ay okay na siguro yon. Kung walang mangyari, hinto na ako. So sa sandaling ito, no, nakapatid, no, dako po tayo, brothers and sisters, no, I want to share with you tonight a simple message about dito po sa tinunghayan natin from James chapter 1 from verse 6 to 8. Ano nga po ba, mga kapatid ko minamahal, yung dapat natin gawin for us to receive? As we pray, no, the things we have to do for us to receive. Number 1, kung gusto natin yung panalangin natin ay may patunguhan, kung gusto natin, brothers and sisters, na talagang, mga kapatid, yung ating panalangin ay mayroong magandang kinabukasan, mayroong magandang resulta, sapagkat ang salita naman ng Diyos ay nangako, di ba? Sabi nga ng Jeremiah 33 verse 3, kung tatawag sa akin, pakikinggan kita. Kung tatawag ka sa akin, diringgin kita. At hindi lang yan, di ba? Sa Matthew chapter 7, verse 7 and 8, anong sinasabi doon? Ask and you shall receive. Mga kapatid, no? Seek and you shall find. Knock at the door and it will be open unto you. First and foremost, kapag ka po tayo ay mananalangin na gusto natin na ito po ay may katiyakan ng pagtanggap, ang dapat natin gawin, mga kapatid, what are we to do is, number 1, sinasabi rito, stop, no? Kung gusto mo, brothers and sisters, as you pray, na ang Diyos po'y gagawa ng pagtugon, so what are we to do is, number 1, stop. So, ano po yung dapat nating ihinto? Mga kapatid na mahal, for us to receive, mga kapatid, what we pray, the things that we need to do, that we must do is, number 1, stop. Stop what? Stop doubting. Bakit? Sapagkat sinasabi rito, but when you pray, you must believe and do not doubt. Biruin niyo po yan, napakahalaga ng pinapaabot dito ni Bishop James, mga kapatid. Sa kanyang sulat, brothers and sisters, no? Sa sulat niya na ito, na ang sabi niya, mga kapatid ko minamahal, kapag kayo mananalangin, brothers and sisters, wag daw po tayong mag-alinlangan. So, sabi dito, brothers and sisters, for us to receive, when we pray, stop. Stop what? Stop doubting. Okay, so balit, ang umihingi, sabi rito, dapat manalig at wag mag-alinlangan. So, mag-alinlangan. Kaya, napakahalaga nito, brothers and sisters, kasi isa sa enemy, mga kapatid ko minamahal, ng pananampalataya ay yung pong doubt, brothers and sisters. Isa sa enemy, isa sa dahilan kung bakit tayo ay hindi tumatanggap mula sa Diyos dahil sa ating pag-alinlangan, brothers and sisters, no? Anong sinasabi dito ng Bible, mga kapatid ko minamahal? Doubt, ulitin ko po, is the enemy of faith. Kapag sinasabi nating doubt, ang kahulugan ng doubt is a feeling of uncertainty or lack of conviction. Kaya sa buhay natin, mahalaga na pag tayo ipupunta sa presensya ng Diyos, when we do pray, no? Anong sabi rito? Stop doubting. Kung gusto mong humingi na merong katiyakan na pagtugon ng Diyos, kapag nag-pray ka, nagdasal ka, mga kapatid, ang sabi doon, stop doubting. Sapagkat
kapag ang tao ay nagdadasal, brothers and sisters, na merong pagdududa, na merong pangangamba, wala pong kinabukasan ang panalangin pinapabot niya sa Diyos. Sapagkat, ang sabi nga rito, yung doubt is a feeling of uncertainty. Kaya kapag ikaw pala ay humihiling sa Diyos na mayroon kang pag-aalinlangan, walang katiyakan na nasasagutin ka ng Diyos. It is a feeling of uncertainty or lack of conviction. Kaya dapat when we do pray, talagang mga kapatid, nandun yung talagang atin pong brothers and sisters, confidence sa Diyos. At sinasabi nga dyan, mga kapatid, di ba, magandang halimbawa dito sa Bible, anong sabi doon, no? Kung titignan natin si Peter, nung makita niyang Panginoon ay lumalakad, brothers and sisters, sa ibabaw ng tubig, no? Titignan, nung ang Panginoon ay nasa kabilang bangka, di ba? Sabi niya, Lord, paparianin niyo po ako. Di ba? Sabi niya, halika. At kung titignan natin, brothers and sisters, nagulat si Pedro, alam natin, no? Pagdating sa pagdaday, pagdating sa pagsisid, talagang hindi matatawaran po. Ito pong si Apostle Peter. And yet, at that time, mga kapatid, di ba, nung siya po'y palapit kay Lord, ang ginawa niya, ibang klase, hindi po siya dumive palapit kay Lord, kundi ang ginawa niya, lumakad po siya over water. He walks over water, papalapit sa Panginoon. Yun nga lang po, dangan nga lang, mga kapatid, ang mapansin niya po, yung malaking alon, malakas na hangin. So, brothers and sisters, when he noticed, sabi ng Bible, the strong wind, brothers and sisters, ano nangyari sa kanya? Siya po ay unti-unting lumubog. Kaya nga sabi ng Lord, bakit ka nag-alinlangan? Bakit ka nag-alinlangan? Why did you doubt? So, yun po, brothers and sisters, ang sinasabi rito. No? Things that we have to do for us to receive from God. Kaya pala tayo minsan, madalas walang nare-receive sa Diyos kasi andun po yung ating pong tinatawag na pag-aalinlangan. Kaya kung gusto nating tumanggap, brothers and sisters, mula sa Diyos, ihinto natin ang ating pag-aalinlangan. Maging si Joshua, di ba? Anong paalala sa kanya ni Yahweh? Di ba? In Joshua chapter 1 verse 9, anong sabi na? Kaya nga sinasabi rito, di ba? Have I not commanded you? Be strong and courageous, do not be afraid. Di ba? Kung baka titignan natin, di ba? Di ba sinabi ko na sa iyo? Di ba pinaalala ko na sa iyo na huwag kang matakot, huwag kang mangamba, huwag kang mag-alinlangan, huwag kang magduda. Kaya ito po yung kagandahan dito, brothers and sisters. Kung gusto nating tumanggap from God, we have to stop doubting. At ikalawa, mga kapatid ko minamahal, iwasan po natin, stop being double-minded. Kung lalapit tayo sa Diyos, brothers and sisters, dapat tayo po ay hindi unstable. Kasi pag sinabi nating unstable, kumbaga pabago-bago . Minsan may mga tao na ganyan no? Nalalapit sa Diyos, tapos hindi, lalapit sa Diyos, tapos hindi. Kaya wag tayo magtaka kung bakit hindi tayo tumatanggap. Kasi ang sabi ng Bible, yung taong pabago-bago ng isip, walang tamang direksyon yan. Dapat tayo ay hindi unstable, dapat hindi tayo wavering, hindi alanganin. Dapat as we pray, we have to know that we are in the right track. We have to know that we are in the right direction. Kung ano yung hinihingi mo, pursue it. Kung ano yung hinihingi mo, di ba? Dapat tuloy-tuloy. Kung ano yung hinihingi mo, brothers and sisters, di ba? Dapat yun ang pinaka-target mo. Kung ano yung hinihingi mo, dapat yun yung focus mo. May mga tao sa atin, dadalo sa prayer meeting, dadalo sa gawain. Ito yung hihingin. Halimbawa, gusto kong magka-boyfriend. Tapos, pagdating ng mga ilang kahilingan, ayaw na. Halimbawa, gusto kong magka-kotse. Tapos, pagdating ng ilang prayer, ganito, ganyan, iba na naman ang hingin. So, dapat meron tayong focus. So, dapat hindi tayo pabago-bago ng isip. Sapagkat ang Diyos ay hindi po, brothers and sisters, katulad ng tao. Hindi katulad ng tao, ang Diyos. Na yung sinasabi ng tao ay oo ngayon pero bukas hindi. Si Lord hindi ganyan. Kaya dapat, brothers and sisters, sa ating pananalangin, alisin ang pagdududa. Sa ating pananalangin, alisin yung pagdadalawang isip. Halimbawa, katulad nito, yun pong pakikinig sa salita ng Diyos. Yung pakikinig sa salita ng Diyos, hindi na dapat pinag-iisipan pa yan. Automatic na yan, brothers and sisters. Dahil alam natin, ang salita ng Diyos nakakatulong para lumakas, tumibay ang ating pananampalataya. At dapat tayo mga matagal nang nasa Lord, alam natin, brothers and sisters, round the clock, 24 hours a day, alam natin ang Diyos ay gumagawa ng himala sa ating buhay. At kung ang Panginoon, lalong-lalo na ngayon, almost 6 months na tayo sa ating pong karanasan, about lockdown, about community quarantine, something like that.
6 na buwan na po tayo, mga kapatid naman, pero, di ba, hindi naman tayo pinabayaan ng Diyos. Kung tayo po nung nakaraang panahon ng wala pang pandemic, brothers and sisters, nung wala pang pagkalat ng virus ay hindi pinabayaan ng Diyos, how much more ngayon? Kung paanong tayo, brothers and sisters, nung lumapit tayo nung nakaraan nung mga nakaraan ay pinagbigyan tayo ng Diyos, hindi tayo tinanggihan, ngayon pa kaya? Kaya, kung gusto nating patuloy na tumanggap at maranasan ang kilos ng Diyos, stop doubting. Ihinto natin, brothers and sisters, ang pag-aalinlangan. Ihinto natin yung pagiging dalawang isip. May pagtataglay ng dalawang isip na hindi alam kung anong kanyang ibig. Anong sabi ng Bible? Yung taong pabago-bago ng isip ay katulad, sabi rito, kung ating tutunghayan, brothers and sisters, sabi rito. Okay, tingnan po ninyo sapagkat ang nag-aalinlangan ay parang alon sa dagat na itinataboy ng hangin kahit saan. Which is true. Ito pala yung taong nag-aalinlangan. Katulad ng alon sa dagat, brothers and sisters, na kung saan tinatangay ng hangin kahit saan. Brothers and sisters, yung taong nag-aalinlangan sa Diyos ay walang direksyon, mga kapatid yung minamahal. Okay, ang taong nag-aalinlangan ay parang alon sa dagat na itinataboy ng hangin kahit saan. Brothers and sisters. So that is number 1. Stop. Our message for tonight was entitled Stop, Start, and Continue. So let us go on to the next words. Number 2, mga kapatid, for us to be able to receive as we pray, ang kinakailangan natin gawin, sabi nga dito, things that we have to do for us to receive from God. Kung gusto mong tumanggap sa Diyos, 3 bagay. Una, stop doubting, avoid being double-minded, at ikalawa, ang sabi rito, start. So, when you stop doubting, when you stop being double-minded, so, ano naman ang dapat mong gawin ngayon? Kung inihinto mo na yung pag-aalinlangan, brothers and sisters, ang ibig sabihin niyan, ikaw ay mag-uumpisa na. Ikaw ay humakbang na, brothers and sisters, to the next level, na kung saan ando na yung tinatawag nating start believing. Hallelujah! Glory to God. Start believing. Pag napagtagumpayan mo na yung pag-aalinlangan, ay hinto mo na, it simply means na nandun ka na. Papasok ka na sa panimula ng iyong pananalig at pananampalataya. Start believing, mga kapatid. Umpisahan mong maniwala, umpisahan mong manampalataya, manalig sa Diyos na buhay. Start believing, why? For you to receive. Bakit kinakailangan mo na umpisahang manalig, manampalataya para nang sa gayon tumanggap ka? Kasi hindi tayo po pwedeng tumanggap nang tayo po'y nag-aalinlangan sa magagawa ng Diyos. Kinakailangan tayo sumampalataya. Naalala ko po tuloy, mga kapatid ko minamahal, yung isang halimbawa. Kasi meron pong 2 stories lang naman na kung saan nasusunog. At meron po doon bata, mga kapatid ko minamahal, na kung saan, sabi ng isang mama, na pagkalaki-laki ng katawan, pagkalaki-laki ng muscle, nag-weight, sabi niya, boy, talong ka na, sasaluhin kita. Pero hindi niya po pinansin. At yung ikalawang mama, papayat-payat, patpatin. Pero ang sabi sa kanya ng mama, boy, talong ka na, sasaluhin kita. Alam niyo pong ginawa niya, hindi po siya tumalon doon sa may malaking muscle. Hindi po siya tumalon doon sa, kumbaga, taong nag-weights na macho man. Doon po siya tumalon sa patpatin at papayat-payat. Alam niyo kung bakit siya doon tumalon? Kasi tatay niya yun eh. Siyempre, tatay niya, mas naniniwala sa Diyos, mas nananalig sa Diyos na hindi siya pababayaan. Dapat ganun din sa atin. Huwag tayo mag-alinlangan, maniwala tayo na hindi tayo pababayaan ng Diyos. Anong sabi dito, mga kapatid, in Matthew 21, verse 22, let us read it. Sabi po rito, mga kapatid, sa Ebanghelyo ayon kay San Mateo, kabanatang 21, talatang 22, it says like this. Basahin po lamang natin sa mandali. Okay. Nawa po ang Diyos po ay patuloy na nagpapala sa buhay ng bawat sa atin. Nawa ang kanyang presensya, mga kapatid ko minamahal, ay nawa tayo po ibdalawin at bisitahin at palain. Sabi rito ng Matthew 21 verse 22. Okay, let us read it. Ito po yung pagkasabi ng salita ng Diyos. Glory to God. Okay. At anumang hiningin ninyo, sabi rito, at anumang hingin ninyo sa panalangin ay tatanggapin ninyo kung nananalig kayo. So, ano sabi dyan sa wikang Ingles? You will receive whatever you ask for in prayer if you believe.
Anong sabi ron? Kung nananalig ka. Ang sabi ron, tatanggapin nyo ang anumang hinihingi ninyo, name it and you shall have it, kahit na yan po'y mahirap sa atin sapagkat sa Diyos ay wala. Ang sabi ron, tatanggapin mo yan kung. Kaya napakahalaga ng salitang if you believe. Kasi kung hindi ka naniniwala, brothers and sisters, ang sabi ng Bible, huwag kang aasa. No? Natatanggap ka mula sa Diyos. So, start believing. Why? For you to receive your prayer, for you to receive your need, for you to receive anything you want. Matthew chapter 7, verse 7 and 8, anong sabi doon? Ask and it shall be given unto you. Ang sabi ron, mga kapatid, seek and you shall find. Knock at the door and it will be open unto you. Sapagkat ang sinamang humihingi, mga kapatid, ay pinagbibigyan, ang sinamang umahanap ay nakasusumpong, at ang sinamang kumakatok sa pintuan ay pinagbubuksan. Meron po tayong kasabihan, no? Brothers and sisters, there is a say. Sabi nga, you can't move mountains, but God can, mga kapatid. Yung bundok, mga kapatid, hindi natin yan may tutulak. Yung bundok, hindi natin mapapakilos yan. Pero yung Diyos, mga kapatid minamahal, mapapakilos niya yung bundok sa pamamagitan ng ating pananampalataya. We can't move mountain, but God can through our faith. Ano man problema, ano man pagsubok yan, brothers and sisters, kaya yung alasin ng Panginoon sa iyong view, sa iyong paningin. Ano man mga sumasagabal sa iyo, ano man mga mahadlang sa iyo, mga kapatid, ano man pumipigil sa iyo. Halimbawa, katulad ngayon, nababalisa ka, nangangamba ka, you need help, you need something, ganito, ganyan, brothers and sisters, start believing. Imbis na why worry, no? Bakit ka mag-aalala? Kung pwede ka naman manampalataya. Kaya ngayong gabing ito, samantalang dumarating sa ito, ang salita ng Diyos sa iyo, no? Paniwalaan mo siya. Sapagkat ang salita ng Diyos ay totoo. John 17:17, sabi ng Lord, dedicate them farther to your word is truth. Ama, italaga mo sila sa iyong salita. Sapagkat ang salita mo ay katotohanan. At alam natin, brothers and sisters, anumang problema yan, kayang-kayang alisin yan ng Panginoon sa iyo. Kung ikaw ay nananalig. Kung ikaw ay nananampalataya. To believe simply means to have confidence. Ngayon ka pa ba mag-aalinlangan sa Diyos? Misa kasi dumarating talagang pagkakataon na dinadahi tayo ng demonyo, pinabayaan ka na ng Diyos, nakalimutan ka na ng mga kapwa mo, ng mga kakilala mo, ng mga kasama mo, pero hindi po totoo yan. Kailanman hindi tayo iniwanan ni pinababayaan ng Diyos. There were times na sinusukat ang ating pananalig, there were times na tinitest ang ating pananampalataya. Kaya dapat we have to hold on our faith, mga kapatid. Dapat nandun yung ating confidence, kapanatagan, brothers and sisters. So yun po yung maganda. Katulad nga po ng isang lingkod ng Diyos na nagsabi, no, ito yung isa sa kanyang saying. Walang iba kundi isa sa prophet, no, isang well-known prophet ng Diyos, isa sa God's general. At ang pangalan niya ay si Smith Wigglesworth. Na ang kanyang sayings lagi niyang sinasabi, only believe. Sapagkat walang imposible sa mga nananalig at sumasampalataya. Hindi ko alam ngayon ang pangailangan mo. Ikaw nanonood at nakikinig, ganun din same way sa akin din. No? We do not know, brothers and sisters, yung the whole thing to each and every one of us. Pero one thing for sure, ang hindi natin alam sa isa't isa, ay alam na alam ng Diyos. Kaya ngayon ikaw kapatid na nanonood, umasa ka na hindi ka pababayaan ng Diyos. Umasa ka na hindi ka bibigoy ng Diyos. Lalong-lalo na kung ikaw ay nananalig at sumasampalataya. Romans 10:11 declares, the scripture says, those who believe it in Him will not be disappointed. Sa tao, pwede kang mapahiya, sa tao, pwede kang mabigo, pero not with God. Kaya ang sabi doon, ang sumasampalataya sa Diyos, take note, take that word, no? Ang sumasampalataya sa Diyos ay hindi mabibigo. In other translation, ang sabi ron, ang sumasampalataya sa Diyos ay hindi mapapahiya, kundi yung mga taong hindi sumasampalataya sa Kanya ang mapapahiya. Kaya hindi tayo nagkamali ng Diyos sa pinaglingkuran, na pinagsisilbihan na si Yahweh El Shaddai. We have a big, great, mighty God who supplies all our needs. Siya ay Diyos na buhay, hindi bato. Siya ang Diyos na buhay na totoo.
na patuloy na kumikilos sa ating buhay. Hallelujah! Glory to God. And thirdly, mga kapatid, so una binanggit na natin yung salitang stop, stop doubting, stop being double-minded, at ikalawa, start believing for you to receive answered prayer, your need, and anything. And thirdly, mga kapatid, sa ating message, continue. When we talk about the word continue, it simply means maintain, panatilihin mo. It simply means persist, mga kapatid ko minamahal. Dapat tuloy-tuloy, dapat walang humpay, dapat walang poknat. Continue, to continue what? Continue praying. Continue what? Continue asking. Kasi ang salitang to pray ay nangangahulugan ng dalawang salita. Ang salita, brothers and sisters, ang salitang panalangin ay pagtatanong, ang salitang panalangin ay paghingi. So, doon tayo sa salitang paghingi. Dapat, kung gusto natin na magkaroon ng magandang kinabukasan, magandang resulta, sabi naman ng Jeremiah 33 verse 3, di ba? Ulitin ko lang po. If I stand correctly, nabanggit ko na yung kanina. If you call unto me, I will answer thee. Kung tatawag ka sa akin, diringgin kita. Lalong-lalo na kung ang ating pagtawag sa Kanya ay tuloy. So, continue praying, continue asking. Alam niyo mga kapatid ko minamahal, mag-ingat po tayo sa mga turo. Mag-ingat po tayo sa mga pangaral. Kasi minsan may mga pangaral na kapag halimbawa yung hiningi mo, sinabi mo na kay Lord, tama na yun. Kasi kapag nanalangin ka pa ulit ng ganung bagay, ibig sabihin yan, mga kapatid, nag-aalilangan ka, wala kang pananalig sa Diyos, hindi po totoo yun. Kaya nga si Pastor Benny, meron siyang narinig na isang pangaral na kung saan kapag ikaw po'y nanalangin na, dapat hindi mo na ulitin. Kasi kapag inulit mo daw po yun, ikaw po'y walang tiwala sa Diyos, nag-aalilangan. No. Kung titignan natin, brothers and sisters, di ba yung the parable about yung the widow and the wicked judge? Anong sabi doon? Mga kapatid ko minamahal, itinuro ni Jesus ang talinghagang ito upang sila ay turuang manalangin lagi at huwag mang hinawa. Now, basahin natin sa mandali. In Luke chapter 18, ganito pong sinasabi ng salita ng Diyos. Isinaysay ni Jesus ang isang talinghaga upang ituro sa kanila na dapat silang manalangin lagi at huwag mang hinawa. Biruin niyo po yan. Andun po yung katotohanan sa likod ng parabolang ito. Na anong sabi ron? Itinuro niya yon, yung parable na yon, brothers and sisters, Ang sabi doon, ulitin ko po, isinaysay ni Jesus ang isang talinghaga upang ituro sa kanila. Yung talinghagang iyon, sinalaysay o sinaysay sa kanila ng Lord upang sila turuan na dapat silang manalangin lagi. So yun pong parable na yun, used by Jesus to teach them to pray, to keep on asking, turuang manalangin lagi, to pray always, mga kapatid ko minamahal, at huwag mang hinawa. Pray and do not give up. Kaya napakahalaga, yung salitang continue praying, asking, it simply means, mga kapatid, yung tinatawag nating be persistent. Yung tinatawag nating persistency. Meron nga pong sinasabi na, push. Sabihin mo sa katabi mo, kung meron kang katabi, push mo yan, te. Push mo yan, kuya. When we talk about the word push, it simply means pray, letter P, and letter U sa salitang push is until. And letter S, something. And letter H, salitang push, is happens. Pray until something happens. At naniniwala tayo mga kapatid, as we do pray, as we do continually praying, unti-unti, in the spirit, in the spiritual realm, ang Panginoong Diyos na si Yahweh El Shaddai, mula sa langit, ang ating Abba Father, ang ating Daddy sa langit, ay may ginagawa. Hallelujah! Do you believe that? Naniniwala ka ba dyan? So yun, continue praying. Continue asking. Kaya, ang magandang halimbawa dito, di ba, merong isang tao na kung saan may kaibigang dumating, di ba? Hating gabi na. Anong sabi niya? Tok, 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 tao po, friendship. Pwede bang makakuha muna ako sa inyo ng ilang pirasong tinapay? Kasi gumating din yung isa kong kaibigan mula sa paglalakbay or something, sa mang lugar na yun. Pero ang sabi niya, pasensya ka na, sorry friendship. Kasi nakalatag na kami. Natutulog na kami ng mga anak ko, nakatarangka na yung pinto. Anong sabi doon ng Bible? Babangon siya, hindi because of their friendship. Babangon siya kasi dahil sa pagpupumilit ng kanyang kaibigan. Pero mo po yun.
Kaya ganito ka-powerful, ganito ka-effective, mga kapatid, no? Ganito ka-guaranteed, yun pong sinasabing continuous prayer. Kaya wag po tayong mawawala ng pag-asa, wag po tayong panghinaan. Wag tayong titigil sa kahihingi sa Diyos. Ito magandang halimbawa, di ba? Katulad yung mga anak natin. Sa anak mo ba, sinabi mo ba, tama na yan, ha? Di ba? Minsan sinasabi mo yung tama na yan, pero pag humingi ulit sa'yo, binibigyan mo pa rin, eh. Ako po ba'y tama roon? Di ba? Minsan yung mga anak natin, pag humihingi, di ba? Minsan nayaya mo tayo, sabi natin, sige, last na yan, ha? Tama na yan, ha? Pero mamukat-mukat mo, mamaya, paglapit na naman sa'yo, hingi, pero tingnan mo, bibigyan mo na naman. Di ba? Bakit? Kasi kakapumilit, no? Bukod sa inyong relasyon, di ba, bibigyan mo kasi nangungulit, nagpupumilit. At minsan may mga tao na hindi nila nagugustuhan pag nangungulit ka. Hindi nila nagugustuhan pag paulit-ulit ka, pero ito yung maganda. Pero in the side of God, hallelujah. Sa parte ng Diyos, ang kagandahan dito, no? Ang Diyos ay mas lalong natutuwa. Ang Diyos ay mas lalo nating napangingiti kapag tayo ay patuloy na lumalapit sa Kanya, natutuwa siya sa atin. Itong anak ko, talaga namang nalulugod ako sapagkat itong anak kong ito ay walang humpay na lumalapit sa akin, which is yun talaga yung gusto ng Lord. Ang gusto ng Diyos, sa Kanya lang tayo umasa. Sapagkat our help, the answer to our prayer comes from the Lord. Yung help natin sa Kanya manggagaling. Yung source ng help natin sa Kanya manggagaling. At mangyayari yan, ang linya niyan, yung ating pagdarasal. Kaya, huwag tayong manghinawa, na patuloy na dumulog sa Diyos, manalangin, humingi. Ako, ganyan lang po yung ginagawa ko sa buhay ko. Walang taong hindi nagkakaroon ng pangailangan, walang taong hindi namumblema. Halimbawa, ikaw, di ba? May pangailangan ka sa buhay mo. Halimbawa, yung misis mo lumapit sa iyo. Di ba? Minsan hindi mo pinapansin pero alam mo, no? Alam mo na narinig mo 'yon at higit sa lahat, alam mo rin na narinig 'yon ng Diyos. Kaya ako, no, we walk by faith and not by sight. Ano man po yung ating kalalagayan sa buhay, ano man yung sitwasyon ng ating buhay, ano man yung needs natin, alam ni Lord yan. At ang kailangan natin, imbis na tayo mag-aburido, mag-alala, kinakailangan natin gawin ay lumapit tayo sa Diyos. Continue praying, continue asking. At yan po yung sinasabi ng salita ng Diyos. So for us to receive, mga kapatid, from God, kung gusto mo na tumanggap mula sa Panginoon, kung gusto mo ng answered prayer mula sa Diyos, stop doubting, start believing, and thirdly, continue praying. And as we do that, mga kapatid minamahal, makikita natin yung resulta. Makikita natin ang kilos ng Diyos. Makikita natin, brothers and sisters, the answer to our prayer. Oh, glory to God, hallelujah. Nawa mga kapatid, sa simpleng mensaheng ito ng Panginoon, tayo po ay napagpala. At kung naranasan niyo po ang Diyos, napagpala po tayo, na-encourage po tayo ng mensaheng ito. So, in-encourage ko rin kayo na i-share po ito. Tandaan natin, brothers and sisters, for us to receive, no, yung mga bagay-bagay, mga kapatid ko minamahal, na hiningi natin mula sa Diyos. Stop doubting, start believing, continue praying. At yan po yung dapat nating i-apply, i-practice sa pang-araw-araw nating buhay. So, ayan niyo po kung manalangin sa mandali. Hallelujah, glory to God. O Rabba Sakaryando, Shekeryando. Oh, we bless your name, we worship you. Hallelujah, hallelujah. Oh, be blessed in Jesus' mighty name. Oh, we worship you, Lord. Oh, God, salamat, Panginoon, sa iyo. Salamat sa iyo na nagbibigay sa amin ng kalakas at kalusugan. Salamat sa pag-iingat mo, Lord, sa aming buong pamilya, asawa at mga anak, sa pagpapala mo sa aming trabaho, negosyo, hanap buhay, and anything and everything. Meron din, oh Diyos, sa mga nasa probinsya, Lord, we pray, no, sa mga nasa Luzon, mga nasa Visayas, nasa Mindanao, Lord God, we pray na nawang pagkapala mo at pag-iingat ay lagi sumakanila. Yung mga nasa Japan, Hong Kong, US of A, Arab country, Australia, saan man po sila, Lord, sa labas ng bansang Pilipinas, internationally, yung aming mga kapatiran, Lord, we pray for them. We pray para sa aming bansang Pilipinas, we pray para sa aming presidente, lahat ng mga namiminuno.
We pray for all the government officials. And we pray na nawa, O Diyos, ang anumang aming kinakaharap na ito, sa tulong mo, Lord God, as we pray, answer us, Lord. At nawa nga, O Diyos, yung pamumuhay namin ay maging normal na muli. At hayaan mo, O Diyos, kami maging malaya sa pagsamba at paglapit sa iyo. At tinatas din namin patuloy sa iyo ang aming punong lingkod, patuloy na bigyan ng kalakas at kalusugan. Pagpalain mo rin po, Diyos, ang mga umuupo, Diyos, sa radio booth, mga nag-share ng gospel mo, through social media, through this Facebook Live, YouTube, and everything, Lord, i-bless mo po. At naniniwala kami ngayong gabing ito, Panginoon, kung paano mo kami tinugon ng mga nakaraang panahon, mga nakaraang araw. Same na gagawin mo rin po sa buhay namin. And Lord, ikaw ang aming Jehovah Jireh, ikaw ang aming great provider, ikaw ang lahat sa aming buhay. At naniniwala kami, Panginoon, ang sinamang sumasampalataya sa iyo hindi mabibigo, mapapaya. At yung sinamang tao, O Diyos, na sabi ng iyong salita, yung taong matapat sa iyo ay sasagana sa pagkapala. Hindi namin kami sinasabing matapat, Panginoon, pero kami, O Diyos, ay isa rin sa mga tumatawag at naglilingkod sa iyo. Kaya naniniwala kami, Panginoon, kung paano nga po yung mga unbelievers, pinararanas mo sa kanila ang ulan ng pagkapala, yung init, yung araw, ulan at araw na yan, Lord, ay pinararanas mo, how much more sa iyong mga anak. Kung mga unbelievers ay binibless mo, how much more yung mga taong may pagsalig at pananampalataya sa iyo. Kaya ngayong gabing ito, Panginoon, aming pong sasampalatayanan, aangkinin, aming tatayuan ng iyong salita, na walang nagtiwala sa iyong mapapahiya, na walang nananalig sa iyong mabibigo. And right now, may nakita man kami sa wala, kami ay inaangkin namin with faith ng aming panalangin at dasal ay tinagon mo na. At sa sandaling ito, Panginoon, ay patuloy ka namin pinupuri, niluluwalhati, sinasamba at tinasalamatan. So mga kapatid, huwag nating kaligtaan ang pakikinig lagi ng salita ng Diyos. Sapagkat sabi ng Proverbs 4:20, lagi nating ikiling, ibaling ang ating pakinig sa sinasabi ng salita ng Diyos. Katulad ng Ama, let us pay attention bilang anak, tayong anak sa ating Diyos sa Yahweh Shaddai. And in Proverbs, mga kapatid, chapter 12, verse 25, sabi ng Bible, nagpapahina sa loob ng isang tao ang kabalisahan. Ngunit ang magandang balita ay may dulot na kasiglahan. Kaya ang gusto mong sumigla, tumibay yung pananampalataya at patuloy na maging maganda ang pangaraw-araw mong pamumuhay, ay patuloy kang makinig ng salita ng Diyos. Lagi tayong dumako sa usapang faith. Let us talk about Jesus. Let us talk about His will, His words. Yun lamang pang pag-uusapan natin. At habang pinag-uusapan natin, habang minimension natin ang Word of God, habang minimension natin si Jesus, something happens. Tinangkin ko po na ngayong gabing ito, bless ka na, answered prayer ka na, kitang-kita ko. So ngayong gabing ito, mabuhay po tayong lahat at mabuhay ang Panginoong Jesus. And everybody say, Amen and Amen. So great evening everyone, at naway sumaatin ang kapayapaan at pagpapala ng Panginoong Kristo. Amen and Amen. Thank you, Lord. Thank you, Jesus.